Hi guys, narito ang ika-78 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Patuloy ang pag-breakthrough ni Xiao Yu. Huminga siya ng malalim. Napansin niyang bumababa na ang kanyang suot. Dali-dali niyang sinuot ang kanyang damit. Habang nag-aayos siya ng kanyang. Sabi ni Xiao Yu, "Niye Li, sabi ng ating bida, ano iyon?" Sabi ni Xiao Yu, "Salamat. Kung wala ang iyong tulong, malamang na hindi pa rin ako makaka-breakthrough sa langit kahit ngayon. May utang na loob ulit ako sa iyo. Kung mayroon kang anumang kahilingan, gagawin ni Xiao Yu ang lahat ng aking makakaya upang matupad ito." Tumawa ang ating bida. "Hindi naman iyon kalakihan. Masyado mo akong itinuturing na isang tagalabas. Dahil matagumpay ang paggamot, magbayad ka na. Pagkatapos kitang tulungan na maka-breakthrough sa larangan ng langit, tiyak na dapat kang magbigay sa akin ng ilang espiritual na bato." Kung hindi, gagawin ko ang lahat ng gawaing ito ngayong gabi ng walang kabuluhan. Bibigyan kita ng lahat ng espiritual na bato na nasa akin." Nilagay na ni Xiao Yu ang mga espiritual na bato sa lamesa. 10. Ikaw ang anak ng isang tagapagpatupad pagkatapos ng lahat. Bakit ka ganyan kahirap? Ako, sabi ng ating bida, huwag na lang. Malulungkot ako kung kukunin ko ang lahat ng iyong espiritual na bato. Kukunin ko na lang ang 5. Maaari nating ituring na pantay iyon. Iginabay mo ako sa Divine Feather Sect, habang tinulungan kita na gamutin ang iyong karamdaman. Ngayon wala nang utang ang alinman sa atin. Nakakuha ako ng 5 espiritual na bato sa pamamagitan lamang ng pagtusok sa iyo ng ilang karayom. Sabay tawa ng ating bida. Sa isip ni Xiao Yu, ang pag-advance sa larangan ng langit ay hindi kasing simple ng pagtusok sa isang tao ng ilang karayom. Ginawa ba yun para lang masabi niyang wala ng utang ang alinman sa atin? Niye Li, para sa akin, ikaw ay. Sabi ng ating bida. "Ayo, bakit ka patuloy na tumitingin sa akin ng ganyan? Hindi ako nag-swing ng ganyan. Ikaw, gabi na, mauuna na akong umuwi." Huminto si Xiao Yu. "Gayunpaman, salamat." Sabay sara ng pinto. Nakatingin lang ang ating bida. Sabi ng ating bida, "Ako ba ang nagtanggal ng mga karayom para sa kanya?" Umalis na si Xiao Yu. Sa kabila ng mukha na ginawa niya, nagpasalamat pa rin siya sa akin ng buong puso. Maaaring nakakuha ako ng masamang deal sa pagkuha lamang ng 5 espiritual na bato. Kung alam ko iyon kanina, dapat ko na lang kinuha lahat. Habang natutulog ng mahimbing si Jindan, sumikat na ang panibagong araw. Sa mahabang hagdanan paakyat, maraming naglalakad na mga tao. Sabi ni Lu Piao, "Ito dapat ang lugar." Sabi ng ating bida, "Ayon sa mapa, ang lugar na pupuntahan natin ay nasa unahan lang." Sabi ni Lu Piao, "Saan tayo nakaharap sa mapang ito?" Sabi ng ating bida, "Samahan mo ako, magmadali tayo." Makalipas ang ilang sandali, sabi ng bantay sa gate, "Huminto kayo dyan, ang inyong mga token ng pagkakakilanlan." Sabi ng ating bida, mga token ng pagkakakilanlan. Ibinigay sa atin ni Xiao Yu kahapon. Para sa iyong pagsusuri mangyaring. Tinignan ito ng mabuti ng bantay. Sabi ng bantay, "Okay, maaari kang pumasok." Ipinakita na ang loob. Sabi ni Lu Piao, talagang iba ito sa Holy Orchid Academy." Sabi ng ating bida, "Tama ka." Habang naglalakad ang ating bida, may nakatingin sa kanila. Napansin sila ng iba, pati na rin ang kalbong ito. Sa isip ng ating bida, ang lalaking ito, isa siya sa mga lalaking nasa ilalim ni Hua Ling, at nasubukan ang Heaven Spirit Root. Sabi ng ating bida, mukhang ang klase na ito ay puro estudyante lang na may langit na espiritual na ugat. Sabi ni Lu Piao, "Well, so it consists of geniuses like us." Napansin din sila ng dilaw na buhok. "Hoy, saan kayo galing?" Sabi ng ating bida, "Munting mundo, may mali ba?
Kaya pala kayo ang dalawang henyo mula sa munting mundo. Isang 5 baitang at isa pang 8 baitang na langit na espiritual na ugat. Ako si Jin Yan, isang miyembro ng sekta ng banal na balahibo, ang angkan ni Jin. Ang aming pamilya ay lubos na nagpapahalaga sa mga henyo. Kaya, kung may oras ka, pwede tayong mag-usap ng maayos. Ngumiti ang ating bida. Sabi ng ating bida, mag-uusap tayo mamaya. Ano, sa isip nito, 2 batang pasaway lang mula sa munting mundo, ang kapal ng mukha. Nakatingin pa rin ang dilaw na buhok na ito sa ating bida. Patuloy na naglakad ang ating bida. Sabi ni Lu Piao, ni Li, hindi rin mukhang simple ang taong ito. Dagdag pa ni Lu Piao, diretsyong nakakasakit sa kanya ng ganyan. Hindi ba masama yun? Wala pa tayong taga-suporta ngayon. Sabi ng ating bida, huwag kang mag-alala, basta nasa loob tayo ng institusyon ng langit na kaluluwa, ligtas tayo. At saka, wala pa tayo sa anumang paksayon ngayon. Dagdag pa ng ating bida, kung saan ang mga paksyonal na tunggalian ay napakataas. At tayo ay neutral na mga henyo, walang hanggal na magagalit sa isang neutral na henyo. Kung sasali tayo sa anumang paksayon, gulo lang ang aabutin natin. Sabi ni Lu Piao, oo, sa 2 araw na ginugol natin dito. Mukhang wala namang pagkakaisa ang mga tao dito. Sabi ng ating bida, oo, sa totoo lang, sa nakaraan kong buhay, madaling nagkawatak-watak ang sekta ng banal na balahibo. Paparating, pinakita ang paa ng paparating. Naglalakad ang matandang lalaking ito. Habang nakatingin sa mga estudyante, nagsalita ito, magandang araw sa lahat, ako ang inyong guro, ang kagalang-galang na espiritu ng pulang apoy. Sabi ng ating bida, narito na ang guro. Napalingon ang dilaw na buhok na ito. Ganon din ang kalbo. Sabi ng guro, ngayon, tuturuan ko kayo kung paano magsanay. Samahan ninyo ako sa silid ng pagsasanay. Dito, ipinakita ang loob ng silid. Pakiusap, magsiupo kayo. Okay, umupo ang guro. Sabi nito, may 36 na estudyante tayo sa klase. Lahat kayo ay mga baguhan, at lahat kayo ay mga henyo sa gitna ng mga henyo. Nagtataglay ng espiritual na ugat na hindi karaniwang tao ang nagtataglay. Tumingin ng seryoso ang guro. Pagkatapos ng taong ito, ang 5 pinakamalakas na estudyante lang sa inyo ang makakakuha ng pagkakataong pumunta sa silangang dibisyon. Tandaan, 5 pwesto lang ang meron. Kung mapalampas ninyo ito, kailangan kong humingi ng tawad sa inyo. Dahil mananatili kayo sa kanlurang dibisyon. Lahat kayo ay mga henyo, ayaw ninyong mahuli sa iba, di ba? Pagkatapos ng lahat, isang hakbang sa likuran, isang hakbang sa likuran. Nagtingin ang lahat ng mga estudyante. Sa isip ng guro, sa 36 na estudyante sa pagkakataong ito. Kalahati ay mga miyembro ng mga marangal na pamilya at angkan sa loob ng sekta ng banal na balahibo. Hindi ko akalain na narito rin ang isang ito. Lahat, tandaan ninyo ito. Gusto kong magkompetensya kayo sa isa't isa, pero huwag kayong mag-away-away. Sabi ng guro, lahat kayo ay mga henyo na nagtataglay ng langit na espiritual na ugat. Kahit nakakapasok lang ninyo sa larangan ng paglilinang, bawat isa sa inyo ay may walang limitasyong potensyal. Ayaw kong makita na magkaroon ng malaking kawayan sa inyo. Kapag nasaktan ninyo ang iba, ang sinisira ninyo ay ang inyong sariling kinabukasan. Sana maintindihan ng lahat ito. Habang nakatingin lang ang ating bida, sa isip ng ating bida, nagastos ko ang 5 espiritual na bato sa loob ng isang gabi. Dahil sa paglilinang ng teknik ng banal na Diyos, ang aking karagatan ng kaluluwa ay parang walang ilalim na hukay. Saan ako makakakuha ng mas maraming espiritual na bato? Sa isip ni Lu Piao, hindi ko akalain na magugulat din si Li sa ganyan. Sabi ng guro, mula ngayon, lahat kayo ay pupunta rito para sa aralin 1 beses kada 3 araw.
Ipaliwanag ko sa inyo kung paano maglinang, at gagabayan ko rin kayo kung paano palakasin ang antas ng inyong paglilinang. Bukod doon, may 3 lugar din ng pagsasanay sa loob ng ating institusyon ng langit na kaluluwa. Pwede kayong mag-imbestiga tungkol doon. Sige, dapat na nating simulan ang aralin. Una, ang paglilinang mula sa larangan ng makalupang kapalaran hanggang sa larangan ng langit na kapalaran ay isang proseso ng pagsasama sa langit na enerhiya at pag-unawa sa daan ng langit. Ang iba't ibang tribo ng mga nabubuhay na nilalang ay umiiral sa pagitan ng langit at lupa. Tulad ng lahat ng bagay sa lupa, nabuo sila sa pamamagitan ng konsentrasyon ng langit na enerhiya. Seryoso, nakatuon, sa isip ng ating bida. Pagkatapos ng pagdating sa sekta ng banal na balahibo, ang itinuturo lang sa akin ay mga mababaw na impormasyon na alam ko na. Sa aking kasalukuyang antas ng lakas, malapit na akong makarating sa kalahati ng daan sa pagitan ng larangan ng makalupang kapalaran at larangan ng langit na kapalaran. Kahit na malayo pa ako sa larangan ng langit na kapalaran, ang kapangyarihan sa aking katawan ay unti-unting nagbabago mula sa kapangyarihan ng batas tungo sa mas mataas na anyo ng langit na enerhiya. Sa suporta ng teknik ng banal na Diyos, patuloy din itong pinapakain ang misteryosong puno ng ubas. Habang nakatingin si Lupiao sa guro, bulong ni Lupiao, "Nieli, oy, Nieli, sabi ni Lupiao. Pagkatapos maglinang sa 2 kapalaran, 3 kapalaran na larangan sa loob ng larangan ng langit na kapalaran. Talaga bang magkakaroon tayo ng maraming buhay? Dagdag ba ni Lupiao, ang mga mamamatay ay mamamatay pa rin. Ibig bang sabihin na sa 2 buhay, kailangang saksakin ng 2 beses ang taong iyon bago mamatay? Sabi ng ating bida, syempre hindi. Tinawag itong 2 kapalaran at 3 kapalaran, pero hindi ibig sabihin na iyon ang bilang ng kanilang mga buhay. 3 kapalaran. Sa halip, ang mga ito ay ilang mga kaluluwa ng kapalaran na nabubuo sa loob ng mga karagatan ng kaluluwa ng mga dalubhasa sa larangan ng langit na kapalaran. Ang mga kaluluwa ng kapalaran na ito ay maaaring itago sa isang ligtas na lugar. Hanggat hindi nasesira ang mga kaluluwa ng kapalaran, maaari silang muling mabuhay. Pero ang lugar kung saan gumagana ang pisikal na katawan, hindi maaaring lumayo ng higit sa 1,000 milya mula sa kaluluwa ng kapalaran. Naiintindihan ko na ngayon. Kaya pwede nating gamitin ang kaluluwa ng kapalaran na itinago sa isang ligtas na lugar para muling mabuhay, tama ba? Tama. Gayunpaman, sa tuwing mamamatay tayo, mawawalan tayo ng isang kaluluwa ng kapalaran. Kaya halimbawa, kung mamatay ang isang 3 kapalaran, babalik siya sa antas ng 2 kapalaran. Kaya kahit na may kaluluwa ng kapalaran na itinago sa isang lugar, mahalaga pa rin na pangalagaan ang sariling buhay. Kaya pala sinabi ng guro kanina na ang institusyon ng langit na kaluluwa ay may regulasyon na hindi ka maaaring lumabas maliban kung naabot mo na ang larangan ng langit na kapalaran. Hanggat itinatago mo ang kaluluwa ng kapalaran sa loob ng bulwagan ng kaluluwa, ang mga estudyante ay hindi mapapahamak. Maliban kung ang mismong institusyon ng langit na kaluluwa ay mahulog sa mga kaaway. Sabi ng ating bida, sinabi na niya ba iyon? Hindi ako nakikinig, Sabi ni Lupiao, ikaw, Wang Yang, isang baitang na langit na espiritual na ugat. Sa isip ng kalbong ito, bago ako pumunta rito, si Binata Hualing ay nagbigay na ng tagubilin sa akin. Upang bantayan ang 2 lalaking ito ng mabuti, at humanap din ng pagkakataong turuan sila ng leksyon. Maaaring malaki ang talento nila, pero galing pa rin sila sa munting mundo. Ang mga mapagkukunan ng paglilinang na available sa kanila dito ay malayo sa mga mapagkukunan sa ating maliit na kaharian ng langit na pinagmulan. Kaya ano kung ikaw ay 5 baitang at 8 baitang na langit na espiritual na ugat? Tiyak na hindi ako matatalo sa iyo. Habang ipinakita ang araw, sabi ng guro, kaya, ganun pala iyon.
Hindi ninyo naman maunawaan lahat ng sabihin ko sa inyo ang masyadong teorya. Susunod, maglinang muna tayo ng kaunti. May ilang bagay na pwedeng linangin sa larangan ng makalupang kapalaran na napakakapakipakinabang sa pagsira sa larangan ng langit na kapalaran. Maglinang ng ilang bagay. Anong mga bagay? Ipinakita ang mga estudyante. Ganun din ang dilaw na buhok nito. Ang unang bagay na ating lilinangin ay, inangat ng guro ang kanyang kamay habang nakabuka ang palad. May lumabas na puting apoy sa palad ng guro. Isang espiritual na apoy. Upang makabuo ng isang espiritual na apoy, dapat munang makamit ang isang estado ng kawalan sa loob ng karagatan ng kaluluwa. At pagkatapos ay ituon ang kalooban sa kanang palad. Ang mas malalakas na espiritual na apoy ay nagpapahiwatig ng mas malakas na kaluluwa. Kapag pumasok ka sa larangan ng langit na kapalaran, ang iyong kaluluwa ng kapalaran ay magiging mas malakas. Sige, ngayon ay pwede na kayong magsimulang maunawaan ang mga espiritual na apoy. Habang nakikinig ang mga estudyante, tumingin naman sa palad ang isang ito. Sinubukan ng dilaw na buhok. Wala nangyari. May napansin ito. Ginawa ng babae at tagumpay ito. Maglaki ka pa, sa isip ng guro, Long Yu-yin. Karapat-dapat na maging direktang inapo ng angkan ni Long Yin, ang kanyang talento ay kahanga-hanga. Nag-focus ang dilaw na buhok. Hindi rin nagtagal na gawa na niya. Well, si Jin Yan ay magaling din, kahit maliit, pero ang mga apoy ay napakadalisay. Nagawa rin ng ibang estudyante. 5 tao na ang nag-condense ng espiritual na apoy. Tinignan ni Lu Piao ang kanyang palad. Estado ng pagiging walang laman, estado ng pagiging walang laman. Katahimikan. Nasa isip ni Lu Piao ang pag-akyat niya sa bakod. Sumilip siya sa isang butas. Habang naliligo si Xiao Zhu, nang laki ang kanyang mga mata, natauhan siya sa kanyang ginagawa. Sabi ni Lu Piao, ngayon alam ko na kung bakit ang bilis ng aking paglilinang ay palaging mabagal. Mukhang may ilang mga nakatalagang bagay pa akong dapat gawin. Sabi ng ating bida, anong uri ng nakatalagang bagay, ang hindi natupad na pagnanais para sa sekso, tama ba? Sinasabi ko sa iyo, walang ibang paraan upang mag-condense ng apoy maliban sa paggawa ng iyong isip sa isang estado ng katahimikan at kalmado. Sabi ni Lu Piao, para kang mas magaling. Dalawang kagandahan ang nakayakap sa iyo. Isa mula sa kaliwa at isa mula sa kanan, hindi ako naniniwala na ikaw ay mas dalisay. Tumawa ang ating bida. Hinarap ng ating bida ang kanyang palad kay Lu Piao at nagtaka ito. Nagawa din ng ating bida na magpalabas ng apoy. Nanlaki ang mata ni Lu Piao. Sabi ng guro, ang estudyanteng ito ay niyaling mula sa munting mundo. Ang mga naglilinang na gustong umakyat sa tuktok ng landas ng martial arts ay nangangailangan ng napakaraming mapagkukunan. Galing siya sa munting mundo, sa institusyon ng langit na kaluluwa. Iilan lang ang mga tao na makakakuha ng magagandang mapagkukunan ng paglilinang. Kahit na mayroon siyang bibaitang na langit na espiritual na ugat at umaasa sa mga mapagkukunan ng munting mundo. Ang kanyang paglilinang ay hindi nahuhuli sa kay Long Yu-yin, Jin Yan, at iba pa. Hindi inaasahan, madali niyang na-condense ang espiritual na apoy, hindi mas mababa sa laki ng kay Long Yu-yin. Mas nakakamangha pa, na-condense niya ang apoy habang tumatawa at nag-uusap. Ang kanyang pangunawa sa Dao ay talagang kahanga-hanga. Tungkol naman sa ibang mga estudyante, maaari lang nilang makondense ito kapag pumikit sila at nag-iisip ng mabuti upang makondense. Hindi inaasahan, sa 36 na estudyante, may isang napakatalinong henyo. Ganyang henyo, ang kanyang paglilinang sa hinaharap ay magiging napakaganda. Habang ngumiti ang ating bida, sa kabilang banda, nahihirapan ang kalbo. Nagpo-focus ang kalbo, pero wala pa ring nangyayari. Ano? Nanginginig na lang ang kanyang kamay pero wala pa ring nangyayari. Sabay tingin ng kalbo sa ating bida. Buwisit, sa isip ng kalbo, nahihirapan ako. Hindi ko nga makondense ang apoy sa aking kamay pero itong batang ito.
Sabi ng guro. Well, 12 estudyante na ang nag-condense ng apoy sa pagkakataong ito. Napakaganda. Ang taong nakakapag-condense ng espiritual na apoy sa kanyang unang pagsubok ay isang tunay na henyo ng martial arts. Ang mas malakas na espiritual na apoy, mas malakas ang kanyang kaluluwa ng kapalaran. Ang mga estudyanteng hindi pa nakakapag-condense ng espiritual na apoy ay hindi kailangang mawalan ng pag-asa. Magsanay pa kayo pagkatapos bumalik. Tapos na ang klase ngayon, at sa 3 araw, magpapatuloy tayo sa ating klase sa 3 araw. Tumayo ang instructor at tumalikod, tumatawa. Ho. Tapos na ang klase. Makikita ang lungkot sa mga mukha ng ilang estudyante habang tumatayo. Sabi ng ating bida, fair na, pagkatapos makinig sa mahabang leksyon. Dapat nating ilagay ito sa pagsasanay sa ating paglilinang. Sabi ni Lupiao, fair na. May naglakad sa harap nila. Nang tumayo ang ating bida, nagulat siya. Sabi ng babae, ikaw, galing ka ba sa maliit na mundo? Sabi ng ating bida, tama. At ikaw, sa isip ng ating bida. Ang dalagang ito ay parang pamilyar. Nakilala ko ba siya sa nakaraang buhay? Sabi ng babae. Ang maliit na mundo ay nagbunga ng isang 8 baitang na langit na espiritual na ugat, at isang 5 baitang na langit na espiritual na ugat. Ikaw ba ang dalawa? Sabi ni Lupiao, maaaring ikaw, tulad ng Jin yan. Narito rin upang kumuha sa amin upang sumali sa iyo. Sabi ng babae, kahit na ang iyong talento ay maituturing na medyo maganda, hindi pa ito umabot sa antas kung saan ang aming pamilyang Dragon Seal ay mapapabilis na anyayahan ka. Pumitig sa ulo ng ating bida sa isip niya. Pamilyang Dragon Seal. Patuloy ang kanyang pag-iisip. Sa nakaraang buhay, nagkaroon ako ng swerte na makapasa ilalim sa pangangalaga ng isang guro, ngunit ang pamilyang Dragon Seal ang pumatay sa kanya. Pinatay siya ng isang matandang mangkukulam na nagngangalang Long Yuyin. Sabi ng babae, ang talento ay maaari lamang makaapekto sa paglilinang sa isang tiyak na antas. Hanggat ang ating pamilya ay handa, kahit na ang isang walang silbing basura. Maaaring alagaan natin upang maging isang henyo. Sigaw ni Lupiao sabay turo sa babae. Alam mo ba kung paano makipag-usap sa iba? Habang patuloy ang hindi magandang sinasabi ni Lupiao. Sabi ng babae, ikaw, na nabuo mo ang espiritual na apoy ngayon ay nagbigay sa akin ng kaunting interes sa iyo. Sana hindi mo ako bibiguin. Nakatingin lamang ang ating bida. Habang naglalakad na papalayo ang babae, sabi ni Lupiao, umalis na siya. Sabi ng ating bida, ano bang problema ng taong ito? Sabi ni Lupiao, ano ang ibig sabihin ng babaeng iyon, ni Lee? Paglalakad upang lapitan kami, para lamang sa kapakanan ng pagkalat ng isang pahayag na siya ay, interesado, sa iyo. Sabi ni Lupiao habang nakangiti at pinagdugtong ang 2 daliri na hintuturo. Maaaring. Habang tumingin ang ating bida kay Lupiao, biglang may sumulpot na lalaking gulay pula ang buhok na nakangiti kay Lupiao. Nagulat si Lupiao, tumawa ang lalaki, haha, ang dalawa sa inyo ay talagang nasa panganib ngayon dahil nakita kayo ni Long Yuyin. Sabi pa ng lalaki, pangangarap pa rin na interesado siya sa iyo. Hindi mo ba alam na siya ay isang malamig na babae? Sabi ni Lupiao, talaga, kaya pala siya walang ekspresyon. Sabi ng lalaki habang nakakross ang kamay, hindi mo pa rin kilala si Long Yuyin. Kayo mula sa maliit na mundo ay talagang ignorante. 2 araw lang ako dito. Siya ang sobrang henyo mula sa pamilyang Dragon Seal. Sinasabi nila na ang dugo ng isang pulang dragon ay dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ginagawa ang kanyang pisikal na katawan na maihahambing sa isang 2 baitang na artifact. Tanong ni Lupiao, ganoon ba siya kapangyarihan? Sabi ng lalaki, hehehe, hayaan mo akong sabihin sa iyo. Noong nakaraang 2 taon, siya ay nakikipag-ugnayan na. Sa huli, sa panahon ng isang pag-aaway, pinagkaaitan niya ang kanyang kasintahan. Mula noon, marahil ay hindi na siya nakakakuha ng anumang bagay. Hindi nakapagsalita si Lupiao sa kanyang narinig. Sabi pa ng lalaki, ang kasintahan ni Long Yuyin ay mula rin sa isang kilalang pamilya. Ngunit sa ilang hindi kilalang dahilan, hindi na nila hinanap ang bagay na iyon. Dagdag pa ng lalaki, ang babaeng ito ay isang babaeng T-Rex. Tiyak na hindi mo gustong makasama sa masamang panig. Tinawag ni Lupiao ang ating bida.
Nieli, sabi ng ating bida, walang dapat katakutan. Iiwasan lang natin siyang pukawin, iyon lang. Oh, sa isip ng ating bida. Kaya siya pala si Long Yuyin. Mapagmataas at mapang-api, siya ang pumatay sa aking guro at nag-iisang responsable sa pagkasira ng sekta ng banal na balahibo. Kaya siya ay isang batang babae pa rin ngayon, Kaya pala hindi ko siya nakilala. Ang pakikipag-away mula sa nakaraang buhay ay maaaring walang kinalaman sa kasalukuyang buhay, ngunit ang pamilyang Dragonsil ay nakakasuka pa rin sa akin. Tumawa si Lu Piao, sabay tanong nito, Hoy, ano ang pangalan mo? Tumawa rin ang lalaki, sabay nagpakilala ito, Master Bei. Maaari mo akong tawaging Master Bei. Sabi ni Lu Piao, Master Bei, sa isip ni Lu Piao, ang lalaking ito ay talagang masyadong puno ng kanyang sarili. Sino ba ang nagsasabi sa iba na tawagin siyang Master? Sabi ni Lu Piao, kapatid na Bei, salamat sa iyong paalala ngayon. Sa isip ni Lu Piao, kahit ano, kung sakaling ang taong ito ay mayroon ding malakas na suporta, hindi maganda na saktan siya. Hindi ko siya bibiroin. Sa isip ng ating bida, Master Bei, ngayon ang pangalang ito ay narinig ko na. Siya ay isang sikat na palaboy sa loob ng sekta ng banal na balahibo. Sa nakaraang buhay, siya lamang ang nasa loob ng sekta ng banal na balahibo na maaaring tumayo laban kay Long Yuyin at panatilihin siyang kontrolado. Siya ay mula sa pangunahing sangay ng pamilyang Gu. Hindi tulad ni Long Yuyin na nagtataglay ng pulang dugo ng dragon at hindi matatalo na talento. Ang Master Bei na ito ay umaasa lamang sa kanyang sariling pananaw sa pagiging isang mandirigma upang maabot ang mga taas na iyon. Sa isip pa ng ating bida. Ngunit ngayon ay hindi pa siya mukhang ganap na mature. Sabi ni Master Bei, ako, sa kabilang banda, ay matagal nang natutunan ang inyong mga pangalan bago pa man ito. Ang isa sa inyo ay tinatawag na Nieli, ang isa sa inyo ay tinatawag na Lu Piao. Sabi ni Lu Piao, oh, talaga bang alam mo kung sino tayo? Sabi ni Master Bei, syempre, ang dalawa sa inyo ay sikat na sa Western Institute. Para sa mga henyo mula sa iba't ibang lungsod at maliliit na kaharian, hanggat mayroon silang langit na espiritual na ugat, agad nilang makuha ang atensyon ng iba't ibang paksayon sa loob ng Tianling Institute. Lalo na kapag ang isa sa inyo ay isang 8 baitang na langit na espiritual na ugat, at ang isa ay isang 5 baitang na langit na espiritual na ugat. Maaari lamang nating isipin kung gaano karaming tao ang nakamasid sa inyo ngayon. Sabi ni Lu Piao. Tapos ikaw, ako, hey, interesado lang ako kay Long Yuyin. At ang babaeng iyon ay interesado sa dalawa sa inyo. Kaya lumapit ako upang makita kung ano ang hitsura ng dalawa sa inyo. Sabi ni Lu Piao, oh, gusto mo si Long Yuyin sabi ni Lu Piao, siya ay isang taong nakapinsala pa sa kanyang sariling kasintahan. Huwag mong sabihin sa akin na, mayroon kang pananibik sa ganitong uri ng parusa. Napababaw ang kamay ni Master Bei. Siyempre hindi mo ba iniisip na ang pagsakop sa isang babaeng tulad ni Long Yuyin ang nagiging kapanapanabik? Sabi pa ni Master Bei, gusto ko ang ganitong uri ng mga babaeng nagyayelo. Talagang sila ay masigasig na madamdamin. Sabay tawa ni Lu Piao habang nakatingin kay Master Bei. Nakatingin lamang ang ating bida habang pinagmamasdan ang dalawa. Inakbayan ni Master Bei si Lu Piao. Sabi nito, talaga, maaari nating talakayin pa iyon. Kaya kapatid na Lu, ikaw ay isang kapwa mahilig. Nakakahiya na ang ating mga landas ay nagtagpo lamang sa huling bahagi ng ating buhay. Sabay tawa ni Lu Piao, habang nakatingin lamang ang ating bida sa ginagawa ng dalawa. Bigla siyang may napansin. Nakita niya ang kalbo na may mga kasama at nag-uusap-usap ito. Ipinakita ng malapitan ang kalbo. Sabi ng ating bida, mukhang hindi magandang lugar para mag-usap. Umalis na tayo, sabi ni Master Bei. Sigurado, ang kapatid na Lu at ako ay maaaring samantalahin ang pagkakataon upang maghanap ng isang lugar kung saan walang nakamasid, at magkaroon ng magandang pag-uusap sa isa't isa. Habang naglalakad na ang tatlo, nagtatawanan pa rin ang dalawa. Dumaan ang grupo ng ating bida sa grupo ng kalbo. Napansin ito ng kalbo. Sabi ng kalbo, bakit lumabas si Gubei kasama nila? Sabi ng makinis na kintab, mayroong kabuuang 5 lugar sa taong ito. Si Long Yuyin, Gubei, at Jinyan ay tiyak na kukuha ng 3 sa mga ito.
Samantala, mayroon ding dalawa mula sa maliit na mundo, ang isa ay isang 5 baitang na langit na espiritual na ugat, ang isa ay isang 8 baitang na langit na espiritual na ugat. Tiyak na sila ang ating pinakamahirap na kakumpetensya. Ngayon ay naging pamilyar na sila kay Gubei. Marahil ay mahirap na harapin sila. Ipinakilala ang makinis na kintab. Hanjing, 5 baitang na langit na espiritual na ugat. Sabi ng kalbo, hindi. Kung ang dalawa sa kanila ay mapipili rin para sa Eastern Institute, kailangan nating maghintay ng 1 pang taon. Hindi katanggap-tanggap iyon. Tapos, hindi natin kayang hawakan ang iba, ngunit ang mga walang malalim na koneksyon ay mas madaling harapin pa rin. Upang maging mas malakas, tiyak na papasok si Nieli at Lu Piao sa mga lugar ng pagsasanay. Hanggat mahihiwalay sila kay Gubei, magkakaroon tayo ng pagkakataon. Sabi ng makinis na kintab. Tama, tiyak na pupunta sila doon sa loob ng 3 araw na ito. Ngunit mayroon ding 3 lugar ng pagsasanay. Sabi ng kalbo, iwanan mo na lang sa akin. Sa sandaling pumasok sila sa alinman sa mga lugar ng pagsasanay. Agad kong ipaalam sa lahat. Si Young Master Hualing ang gagawa ng mga kinakailangang pag-aayos. Ipinakita ang labas. Makalipas ang ilang oras, sabi ni Lu Piao, wow! Ang dami ng mga anunsyo na nakalagay sa mga pader. Sabi ng ating bida, tingnan natin kung anong uri ng mga misyon ang naroon. Oh, ang dami ng mga misyon sa Pangangaso. Kakailanganin ng isang tao na makakuha ng isang natitirang antas ng espiritu ng demonyo upang makapalitan ng isa para sa mga bato ng espiritu. Sabi ni Lu Piao, pagkolekta ng mga materyales, paggawa ng mga armas. Sabi ng ating bida, walang magagawa natin. Sabi ni Lu Piao, ang mga batong ito ng espiritu ay talagang mahirap makuha. Sabi ng ating bida, iyon ay inaasahan syempre. Ang iba't ibang mga pangunahing banal na sekta ay kumokontrol lamang sa isang limitadong bilang ng mga langit na lawa. At ang halagang ginawa ng bawat langit na lawa ay limitado rin. Sa napakaraming disipulo sa loob ng sekta, natural na hindi magkakaroon ng napakaraming ipinamamahagi sa bawat tao. Sabi ni Lu Piao, talaga, ano ang dapat nating gawin? Sabi ng ating bida, patuloy nating tingnan ang iba pang mga gawain. Sabi pa ng ating bida, pagdating sa pagpatay ng mga bagay, maaaring hindi tayo handa. Ngunit tiwala ako kung tungkol sa Runelord at iba pa. May napansin ang ating bida. Tingnan mo, maaari nating subukan ang misyon na ito. Ipinakita ang isang wanted poster na drawing ng isang babae. Sabi ni Lu Piao, ano ba ang misyon na ito? Si Young Mistress Gula ng marangal na pamilyang Gu ay nakaranas ng problema sa panahon ng paglilinang at naapektuhan ng isang kakaibang sakit na nagdulot sa kanya na mahiga sa kama. Kung ang isang taong bihasa sa medisina ay makakapagpagaling sa sakit ni Young Mistress Gulan, ang gantimpala ay 1,000 bato ng espiritu. Laking gulat ni Lu Piao. Oh, 1,000? Hindi ba ito ang pamilya ni Master Bei? Talagang mayaman sila, sabi pa ni Lu Piao. Ngunit ang anunsyo ay nagsasabi na nakakuha na sila ng serbisyo ng maraming sikat na manggagamot ng walang tagumpay. Tiwala ka ba? Hindi ka ba naaakit sa kagandahan ng Young Mistress ng pamilyang Gu? At iniisip mong manligaw sa kanya? Mas mabuting iligtas ang buhay ng isang tao kaysa magtayo ng 7 palapag na pagoda, naiintindihan mo ba? Paano natin malalaman kung hindi natin susubukan? Bukod dito, mayroon pa rin akong trump card ng redirection technique. Napakatiwala. Tingnan mo rito, mayroong hindi bababa sa 100 tao na nagkamali sa kanilang paglilinang asterisk. Kung pagagalingan natin silang lahat, magiging mayaman tayo. Sinusubukan mo bang patayin ako sa trabaho? Bukod dito, ang paksyonal na alitan sa sekta ng banal na balahibo ay komplikado. Kailangan nating maingat na isaalang-alang ang bawat hakbang na gagawin natin. Kung hindi dahil sa magandang impresyon ko sa pagkatao ni Gubei, hindi rin ako makikialam dito. Masama na anyayahan ang hindi kinakailangang problema sa ating sarili. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.